Yo, good morning everybody, good day. So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, bibigay ako ng feedback about dito sa NMAX natin na version 2, 2.1, model 2022. 10 months na kasi sa akin itong NMAX natin. So, ang tawag sa kanya is matte. Yeah, matte kasi matte black siya. Honest review lahat ito. So, walang halong kasinungalingan. Before anything else, please i-click naman yung subscribe button natin sa nasa right ng ating video. So, and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Buti ka pa updated, is siya hindi. As you can see, binabaybay ko ngayon ang bayan ng mga Guindanao. So, ako lang mag-isa. Yes, always solo to. And ginagamit ko siya every weekend. Umuwi ako ng Cotabato City. Nasa almost 100 kilometers yan. So, masyadong malayo, no, di ba? So, gamit ko siya every weekend. Umuwi ako. And yun nga, balikan. So, nasa 200. As of now, wala pa naman akong nararamdamang major issues. Ay, oo nga pala. Nung nag-1 month to sa akin, may naririnig akong tunog sisyo yung sa front tire. So, yun. Nanood ako ng mga video tungkol dito. So, yun nga, marami namang video tungkol doon, lalo na sa mga nagmo-motovlog din, no? So, yun nga, sabi nila, lagyan lang daw ng grasa or oil. Pero mas maganda ng grasa kasi yun nga, oily din yun, no? Sa ehi niya. So, yun nga. Sabi ko, ano man to, parang, di ba, hindi tayo mapakali pag may narinig tayong ingay sa ating motor. So, nangangamba tayo. So, yun. Simple lang pala. So, minor issues lang yan. And yun nga, dahil laging basa. Nung pagkabili ko kasi nito, tagulan dito sa amin. Tapos biglang iinit ng sobra pagkainit, no? So, talagang di natin mapipredict nung ang climate change natin dito sa Pilipinas. Okay, back to the topic. So, yun nga, no? Ang first na naramdaman ko dito, ang first na encounter ko dito na issue is yung niya, yung tunog sisyo. So, ang solution doon is yung lagyan ng grasa sa niya. So, sa front tire, ang tinutukoy ko dito, no? Ang second na encounter ko dito is yung dragging or yung vibration sa may panggilid niya. Ramdam na ramdam mo yan talaga pag bago mo pa lang pinapaandar yung motor mo. Pero pag nasanay na or napatakbo mo na ng mga about nasa 10 kilometers or mabilis na yung takbo mo is mawawala din yung vibration. Pero yun nga, kung sa una is talagang mangangamba ka din kasi syempre nagba-vibrate, no? Akala mo kung ano na yung nangyayari sa motor mo. So yan, ganyan. Ang solusyon naman dito kung sa dragging is ang sabi daw nila nung tao sa kasa yung nag-aayos doon, sabi niya is kailangan 5,000 pa lang or 5,000 kilometers o 5,000 odo pala ang na abot ng motor mo is kailangan mo na magpa-CVT clean. So mura lang naman ang CVT clean, so 350. So yun, kailangan mo lang talaga magpa-CVT clean. Yun nga, dahil nga sa hindi busy din ako, no? So hindi ko masyadong aalagaan ang ating motor. So yun, sa mga di pa nakakalam, so all stock lang to. So wala pa akong ginagalaw dito sa ating motor. Share ko lang din, no? So nung 1 month pa lang sa akin to 1 month to 3 months, talagang nabibigatan ako dito. Syempre, galing kasi ako sa maliit na motor. So ang motor ko noon kasi is XRN. So yun, talagang naninibago ako nung bago pa lang sa akin to. Naalala ko noon na natumba pa ako, so nagasgas siya. Minor lang naman. Grabe yung bad trip ko noon Talagang sabi ko, ang hina mo naman. So far yun lang naman ng mga issues na na-encounter ko. So luckily wala pa naman yung sabi nila na madali daw malobat ang mga version 2.1. So sabi ko sana hindi mangyari sa akin yun kasi syempre nagra-ride ako, long ride talaga, as in malayo, so wala akong mga kakilala. Kung magkataon ng nalobat pag ganun, ay na lang, ewan ko na lang sa buhay ko. Di ba? Yun nga, and wala pa namang kickstart, di ba? So yun ang mga kinakatakot ko ng mga araw na nakikita ko yun, napapanood ko yun sa mga pages. Fuel consumption naman is pag naglo-long ride ako from Cotabato to Tacloban City is
ang ang gasolina ko is nasa 200 lang, minsan 250, pero madalas 200 kasi mahal na kasi ang gas ngayon. So yan, may natitira pa doon, no? So ang layo ng Cotabato City to Tacurong City is siguro nasa 110 kilometers. So yun, medyo tipid naman kahit pa paano. Okay, dito naman tayo sa riding experience. Sa riding experience, syempre, pag sa automatic talaga, hindi ka mangangalay, no? Tapos, ang upuan natin is talagang komportable tayo. Then, tapos sobrang malapad ang ating upuan. Nagre-reklamo lang naman is yung ating OBR kasi sobrang lapad, talagang nakabuka na siya masyado daw. By the way, as you can see, ang takbo ko dito is 70 to 110. Pag naka-espalto is 114 or 115. Ang top speed nito is nasa 120 nung una, pero ngayon hindi ko na masyado na-reach, siguro dahil hindi ko pa napapalinis yung niya, CVT, kaya hindi ko na masyado na-reach yung 120. And tips ko lang pala sa inyo, no? Wag kayong magpapalit ng flat seat. Kung city riding kayo, siguro okay lang, pero kung long ride, naku po, talagang mangangalay kayo. Pa umaabot ng 20 or 50 kilometers, yung wet po nyo, baka maging flat na din talaga. Mas maganda din talaga ang stock. Sa riding comfortability ko, syempre, men, talagang smooth men, and pwede kang mag-stretch. Yeah, parang chill lang na may kasamang higa-higa. Yeah. Minsan nga napapapikit na lang ako. Then syempre, parang gusto ko na matulog sa sobrang komportable. Okay, so nung one time na pag clutch talaga, no, pag long ride hindi ka talaga mapapachill. Kung long ride ang gamit mo tapos clutch, talagang mangangalay ka, men. Na-try ko nung ginamit ko yung Honda XR na bago, yung 2023 model. May inisyo kasi sa akin na motor na Honda XR, kaya Honda XR 150L yan. So yan, ginamit ko siya one time nung umuwi ako ng Cotabato City. Tinry ko kasi na i-break in kung hanggang saan ang kaya niya or hanggang saan ang top speed niya. So pagdating ko sa talagang nangalay talaga ako, men. So sabi ko, at least na-try ko. Ganun din kasi nung time na nung motor ko pa yung Honda XRM ko, nung Honda XRM 125, no, talagang nakakangalay minsan. Sobrang ngalay mo, pagdating mo parang hindi ka na makatayo sa sobrang sakit ng paa mo. Kasi syempre clutching sa automatic kasi piga lang, di ba? Wala nang, hindi nakasali yung mga paa. Kung paa ang ginagamit ko, nagagamit ko lang siguro ilalagay ko sa may step nut para mag-stretch lang ulit. Okay, so hanggang dito na lang ang ating video. So kung may mga na-experience kayo dyan na hindi ko na-experience, please pag-comment na lang, and syempre para ma-aware ako and ma-prepare natin. So yun lang, and peace out.